Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong magpapatunay na ang tunay na dangal ay mas mahalaga pa kaysa sa anumang yaman? Sabi nila, may mga hawlang gawa sa ginto, pero sa huli, hawla pa rin ito. Ngayong gabi, samahan ninyo akong pakinggan ang kwento ni Hiraya, isang babaeng natutong basagin ang kanyang ginintuang hawla, gamit ang lakas na nagmula sa pinakamatinding sakit, ang amoy ng paboritong kaldereta ni Datu ay banayad na lumaganap sa marangyang dining hall ng mansyon ng mga Valderrama. Bawat sulok ng silid ay pinaghandaan ni Hiraya. Ang mga kandila ay nakasindi, ang 2 kopita ng mamahaling alak ay nakahain, at sa gitna ng mesa ay isang maliit na regalo, isang bagay na pinag-ipunan niya mula sa kakarampot na perang itinabi niya nang hindi alam ng kanyang asawa. Ito ang kanilang ika-10 anibersaryo. At sa loob ng puso ni Hiraya, may isang munting tinig na umaasa. Sana, ngayong gabi, maalala ni Datu ang babaeng pinakasalan nito. Hindi ang babaeng tila kasama na lang sa mga muebles ng malaking bahay na ito. Isang pamilyar na tunog ng makina ng sasakyan ang pumunit sa katahimikan. Bumilis ang tibok ng puso ni Hiraya. Tumayo siya. Inayos ang kanyang simpleng bestida at naglakad patungo sa pinto. Isang pilit na ngiti ang nakapinta sa kanyang mga labi. Ngunit nang bumukas ang malaking pinto, ang ngiting iyon ay dahan-dahang naglaho. Nakatayo roon si Datu sa kanyang mamahaling suit, ngunit hindi siya nag-iisa. Nakakapit sa braso niya si Silao Montesilva, ang babaeng walang kahihiyang ipinapalit sa kanya. Suot ang isang kumikinang na damit na tila mas mahal pa sa lahat ng alahas ni Hiraya. "Di Datu," nauutal na sabi ni Hiraya. Nakahanda na ang hapunan. Tiningnan siya ni Datu mula ulo hanggang paa, isang tingin ng pagkasuklam. "Anong drama ito, Hiraya? Hindi mo ba natanggap ang text ko? May dinner kami ni Silao sa labas." "Anibersaryo natin," mahinang sagot ni Hiraya. Ang kanyang boses ay tila isang bulong na lamang. "Oh darling," sabat ni Silao. Ang kanyang boses ay matamis, ngunit puno ng lason. Ipinakita nito ang isang bagong-bagong Hermes bag. "Tingnan mo ang anniversary gift sa akin ni Datu. Isn't he the sweetest?" Para kay Hiraya, ang bawat salita ay isang sampal. Ang bawat pagngiti ni Silao ay isang sundang na tumatarok sa kanyang puso. Namanhid ang kanyang buong katawan. Hindi na niya magawang magsalita. Pumasok si Datu sa loob. Ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng kung anong maaaring siraan. Nakita niya ang maliit na regalo sa ibabaw ng mesa. Kinuha niya ito, binuksan ng walang pag-iingat. Isa itong kwintas. Simpleng kwintas na may palawit na hugis araw. "Ano ang basura ito?" tanong ni Datu. Ang kanyang muka ay puno ng pagkadiri. Para sa'yo sana," sagot ni Hiraya. Ngunit hindi ang regalo niya ang tiningnan ni Datu. Ang mga mata nito ay napako sa suot niyang kwintas, isang manipis na gintong kadena na may munting palawit na perlas, ang nag-iisang alaala mula sa kanyang yumaong ina. "Hanggang ngayon, suot mo pa rin yan," malamig na sabi ni Datu. "Sinabi ko na sa'yo, hindi yan bagay sa isang Valderrama. Mukha kang pulubi." Bago pa man makasagot si Hiraya, mabilis na hinablot ni Datu ang kwintas mula sa kanyang leeg. Ang manipis na kadena ay napigtas. Itinapon ito ni Datu sa sahig na gawa sa marmol. Sa isang iglap, ang munting perlas ay nabasag, kasabay ng tunog na tila bumasag din sa puso ni Hiraya. "Linisin mo ang kalat na yan," utos ni Datu, bago tumalikod at akbayan si Silao. "Halika na babe, this place stinks of desperation." Naiwan si Hiraya na nakatayo, nakatingin sa nagkalat na piraso ng kwintas ng kanyang ina. Dahan-dahan siyang lumuhod. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pinupulot ang bawat piraso. Isang matulis na bahagi ng nabasag na perlas ang sumugat sa kanyang daliri.
Tumulo ang dugo, isang patak ng pula sa puting-puting sahig. Hindi niya ininda ang sakit. Mas matindi ang sakit sa loob ng kanyang dibdib. Iyon na iyon. Ang huling piraso. Ang huling piraso ng kanyang pagkatao, ng kanyang dignidad, ng kanyang pag-asa ay tuluyan ng nabasag. Umakyat siya sa kanilang silid. Hindi na pinunasan ang mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Binuksan niya ang isang drawer. Sa loob niyon, nakasalansan ang 15 credit card, mga supplementary card sa ilalim ng pangalan ni Datu Valderrama, ang mga ginintuang kadena na gumapos sa kanya sa loob ng 10 taon. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang kanyang mga daliri ay hindi na nanginginig. Isang boses mula sa kabilang linya ang sumagot. "Good evening, Valderrama Platinum Services. How may I help you?" Huminga ng malalim si Hiraya. Ang kanyang boses, nang sa wakas ay lumabas, ay kalmado at buo. "Gusto kong ipa-cancel ang lahat ng supplementary cards sa ilalim ng account ni Datu Valderrama. Lahat ng 15. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya. "Mrs. Alcantara, sigurado po ba kayo sa desisyon ninyo?" Napatingin si Hiraya sa salamin. Ang nakita niya ay hindi na isang babaeng kaawa-awa at wasak. Sa halip, isang anino ng babaeng matagal nang natutulog ang kanyang nakita. Isang babaeng may apoy sa mga mata. "Oo," sagot niya. Ang bawat salita ay may bigat ng isang pinal na desisyon. "Sigurado ako." Hindi natulog si Hiraya. Hinintay niya ang pagsikat ng araw habang yakap-yakap ang natutulog na si Bituin, ang kanyang 6 na taong gulang na anak. Ang bawat anino sa dilim ay tila nagbabadyang panganib. Ang bawat tunog mula sa labas ay nagpapakaba sa kanyang dibdib. Ngunit sa ilalim ng takot, may isang bagong damdamin na umuusbong. Isang matigas na determinasyon. Isinara na niya ang pinto sa kanyang dating buhay. Ngayon, kailangan niyang harapin ang anumang nasa likod nito. Nagsimula ang umaga sa isang nakabibinging katahimikan. Walang datu. Marahil ay hindi na ito umuwi at dumiretso na sa kung saan man sila nagpunta ni Silaw. Mas mabuti, naisip ni Hiraya. Binigyan siya nito ng pagkakataong ihanda ang sarili at si Bituin. Ngunit ang kapayapaan ay hindi nagtagal. Bandang 10:00 ng umaga, habang nag-aalmusal sila ni Bituin, narinig ni Hiraya ang pagtunog ng telepono ni Datu sa study room. Hindi niya ito pinansin. Ilang sandali pa, ang telepono naman niya ang nagring. Isang numero na hindi pamilyar. Sinagot niya ito. "Hiraya!" Isang matinis at galit na boses ang sumigaw mula sa kabilang linya. Si Silaw. "What the hell is wrong with your husband's card? Decline daw. Nakakahiya. I'm here in the middle of a Chanel boutique." Hindi sumagot si Hiraya. Dahan-dahan niyang ibinaba ang telepono. Iyon na ang hudyat. Nagsisimula na. Ilang minuto lang ang lumipas. Isang malakas na kalabog mula sa study room ang yumanig sa buong kabahayan. Sumunod ang isang sigaw na puno ng galit. Isang sigaw na kilalang kilala ni Hiraya. Sino? Sino ang naglakas loob na gawin to?" Narinig ni Hiraya ang boses ni Datu na kausap ang bangko. Ang bawat salita ay tila kulog. "What do you mean?" "Upon the primary cardholder's wife's request, she has no authority. I am Datu Valderrama." Nagkatinginan sila ni Yaya Payapa na kasalukuyang naghahain ng gatas para kay Bituin. Sa mga mata ng matanda, nakita ni Hiraya ang pag-aalala, ngunit mayroon ding paghanga. Ang tunog ng mabilis na pagparada ng sasakyan sa labas ay nagpatindig sa balahibo ni Hiraya. Ang pinto sa harapan ay bumukas sa isang malakas na kalabog. Si Datu. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Ang ugat sa kanyang leeg ay halos pumutok. Ang kanyang mga mata ay parang mga nagbabagang uling nang mahanap nito si Hiraya sa dining room. "Ikaw," sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng panganib. "Anong ginawa mo?" Tumayo si Hiraya.
Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi siya yumuko sa takot. Tiningnan niya ang kanyang asawa ng diretso sa mga mata. Itinigil ko ang hindi na dapat. Isang halakhak na walang saya ang kumawala sa mga labi ni Datu. Itinigil! Sa tingin mo, may karapatan ka? Isa ka lang palamuti sa bahay na ito, Hiraya. Isang magandang bagay na pag-aari ko. Hindi ako bagay, Datu. Tao ako. Ang sagot na yon ang tila nagpasabog sa huling hibla ng kanyang pagtitimpi. Dumampot si Datu ng isang mamahaling florera mula sa isang mesa at ibinato ito sa pader, malapit sa kinatatayuan ni Hiraya. Ang tunog ng nabasag na porselana ay nagpaiyak kay Bituin sa takot. "Mami!" sigaw ng bata. "Huwag kang mag-alala, baby," sabi ni Hiraya. Hindi inaalis ang tingin kay Datu. "Tapang-tapangan ka na ngayon?" Sigaw ni Datu, papalapit sa kanya. "Dahil sa ginawa mo, ipinahiya mo ako. Ipinahiya mo si Silaw. Sa tingin mo ba, hahayaan ko lang yon? Wala na akong pakialam sa kahihiyan mo, Datu. Ang mahalaga sa akin ay ang kahihiyan ko na matagal mo nang inapakan." Natigilan si Datu. Ang pagtataka ay gumuhit sa kanyang mukha bago ito napalitan ng isang mas malalim na galit. Tumingin siya sa paligid, sa magandang bahay, sa lahat ng bagay na ipinagkaloob niya kay Hiraya. "Lahat ng ito," sabi niya, ikinumpas ang kamay. "Akin ito. Ang damit na suot mo, ang pagkain sa mesa, ang bubong sa taas ng ulo mo. Ako ang nagbigay niyan sa'yo. At sa isang iglap, kaya kong bawiin ang lahat." Lumakad siya patungo sa kanilang silid. Pagbalik niya, may dala siyang isang walang lamang maleta. Inihagis niya ito sa paanan ni Hiraya. Ang tunog nito sa marmol na sahig ay tila isang hatol. "Umalis ka," malamig niyang utos. "Kunin mo ang anak mo at umalis kayo sa pamamahay ko. Ngayon din." Niyakap ni Hiraya si Bituin na humahagulgol na sa takot. "Datu, parang awa mo na. Huwag mong idamay ang bata." "Kasalanan mo ito," sigaw niya. "Gusto mong maging malaya? Sige, malaya ka na. Malaya kang maging pulubi sa kalye. Wala kang dadalhin kahit isang sentimo mula sa akin." Hinila ni Hiraya ang kanyang anak palayo sa dilubyong yon. Walang salita. Walang pag-iyak. Tila naubos na ang kanyang mga luha kagabi. Ang tanging naroon ay isang malamig na katotohanan. Habang dahan-dahan silang naglalakad palabas ng malaking pinto, bumuhos ang malakas na ulan, tila nakikidalamhati sa kanilang sinasapit. Niyakap ni Hiraya si Bituin. Sinusubukang protektahan ito mula sa lamig, habang ang mga damit nila ay unti-unting nababasa. Nakatayo sila sa labas ng malaking gate ng mansyon sa gitna ng rumaragasang ulan. Si Bituin ay umiiyak. "Mommy, I'm cold. Where are we going?" Tumingin si Hiraya sa abot-tanaw. Wala siyang sagot. Wala siyang pupuntahan. Wala siyang pera. Wala siyang anuman. At sa sandaling iyon, nang tila ang lahat ng pag-asa ay naglaho na, isang payong ang biglang sumilong sa kanilang mag-ina. Nag-angat ng tingin si Hiraya. Nakatayo roon si Yaya Payapa, ang kanyang mukha ay basang-basa rin ng ulan at ng sarili niyang mga luha. "Yaya." Halos pabulong na, sabi ni Hiraya. Ang pagod at sakit sa kanyang buong katawan ay tila bumigay sa wakas nang makita niya ang pamilyar na mukha ng matanda. "Halika na, Hija," sabi ni Yaya Payapa. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng pag-aaruga. "Huwag kayong magpaulan dito, magkakasakit ang bata." Walang tanong, walang paghuhusga. Tanging isang kamay na umakay sa kanila, palayo sa malamig at malupit na paalala ng buhay na kanilang iniwan. Sumakay sila sa isang tricycle, ang munting sasakyan na tila isang arko sa gitna ng baha ng kalungkutan ni Hiraya. Habang bumibiyahe, yakap-yakap niya si Bituin na sa wakas ay nakatulog sa kanyang bisig dahil sa pagod,
Ang mga hikbi nito ay paminsan-minsan pa ring naririnig. Ang biyahe ay tila isang paglalakbay patungo sa ibang mundo. Mula sa malalapad at malilinis na kalsada ng Marikit Bay, napunta sila sa masisikip na eskinita ng isang simpleng pamayanan. Ang matatayog na mansyon ay napalitan ng magkakadikit na bahay na may kanya-kanyang kwento ng pagsisikap. Dito nakatira si Yaya Payapa. Ang bahay ng matanda ay maliit, ngunit malinis at puno ng init. Ang amoy ng bagong saing na kanin at ginataang gulay ay sumalubong sa kanila, isang paanyayang ibang-iba sa malamig na karangyaan ng Mansion Valderrama. Dahan-dahang inihiga ni Yaya Payapa si Bituin sa kanyang silid, sa isang kama na natatakpan ng makulay na kumot. Kinuha niya ang isang pamaipay at marahang pinaypayan ang natutulog na bata. Magpalit ka muna ng damit, Hiraya. Meron akong mga damit dito na ipinahiram ng kapitbahay, sabi ng matanda. Iniabot sa kanya ang isang lumang bestida at tuwalya. Sa banyo, habang hinahayaan ni Hiraya na dumaloy ang maligamgam na tubig sa kanyang katawan, kasabay nitong umagos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Umiyak siya ng walang tunog, para sa kanyang nasirang pangarap, para sa kanyang anak, at para sa kanyang sarili. Ngunit paglabas niya, pinunasan niya ang kanyang mga mata. Tapos na ang pag-iyak. Sa maliit na kusina, nakahain na ang isang tasang mainit na salabat. Umupo si Hiraya sa tapat ni Yaya Payapa na nakatingin sa kanya na may halong awa at pag-aalala. Salamat, Yaya. Kung wala ka, hindi ko alam kung saan kami pupulutin ni Bituin. Sabi ni Hiraya, ang kanyang boses ay paos. Ano ka ba, Hiya? Pamilya na ang turing ko sa inyo. Sagot ni Yaya Payapa. Pero, anong plano mo ngayon? Iyon ang tanong na kinatatakutan ni Hiraya. Hindi ko alam. Wala akong pera, Yaya. Kahit isang kusing wala akong nadala. Ngumiti ng bahagya ang matanda. Ang pera, Hija, kinikita yan. Ang mahalaga ay buo ang loob mo. Tumayo si Yaya Payapa at may kinuha mula sa isang lumang aparador. Isang lata ng biskwit na kinakalawang na. Ibinaba niya ito sa mesa at maingat na binuksan. Sa loob, hindi biskwit ang laman, kundi mga tumpok ng pera na maingat na tiniklop at tinalian ng goma. Yaya, ano yan? Gulat na tanong ni Hiraya. Ipon ko, simpleng sagot ng matanda. Sa bawat sahod ko sa loob ng 20 taon, nagtatabi ako ng kaunti para sana sa pagtanda ko. Pero sa tingin ko, mas may paggagamitan ito ngayon. Itinulak niya ang lata palapit kay Hiraya. Gamitin mo muna ito. Magtayo ka ng maliit na negosyo o humanap ka ng matitirhan ninyo ni Bituin. Huwag mo itong isipin na utang. Isipin mo na lang na investment ko ito sa bago ninyong buhay. Nagsimulang mamasa muli ang mga mata ni Hiraya. Sa lahat ng taong nakinabang sa yaman ng mga Valderrama, ang taong may pinakamaliit na tinanggap ang siyang may pinakamalaking pusong handang magbigay. Hindi ko matatanggap yan, Yaya. Pera mo yan. Pinaghirapan mo. Mas hindi ko matatanggap na makita kayong naghihirap. Mariing sabi ni Yaya Payapa. Tiwala ako sa iyo, Hiraya. Mas matalino at mas matatag ka kaysa sa inaakala mo. Panahon na para ikaw naman ang maniwala sa sarili mo. Isang pakiramdam ng hiya at pasasalamat ang bumalot kay Hiraya. Kinuha niya ang kamay ng matanda at inilagay ito sa kanyang noo. Pangako, Yaya, babalik din sa iyo ang lahat ng ito. Kinabukasan, habang naglalaro si Bituin sa labas kasama ang mga bata sa kapitbahay, tila nakahanap ng bagong sigla. Binuklat ni Hiraya ang isang lumang dyaryo. Kailangan niyang magsimula. Kailangan niyang maghanap ng trabaho. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang magbasa ng mga anunsyo sa classified ads. Karamihan ay hindi siya kwalipikado. Ngunit sa isang maliit na sulok ng pahina, isang anunsyo ang pumukaw sa kanyang pansin. Wanted,
cafe manager. Must be willing to work long hours. Experience is a plus, but passion for coffee and people is a must. Apply in person at Kapihan ng Pag-asa, 123 Rizal Street, Kapihan ng Pag-asa, the coffee shop of hope. Tila isang mensahe mula sa tadhana. Nagpasya siya. Ito ang kanyang susubukan. Nang hapon ding iyon, suot ang damit na ipinahiram sa kanya. Nagtungo si Hiraya sa address na nakasulat. Isa itong maliit ngunit magandang kapihan. May mga halaman sa bintana at amoy ng bagong giling na kape sa hangin. Pumasok siya sa loob. Ang puso niya'y kumakabog sa kaba at pag-asa. Isang lalaki ang nakatalikod. Nagtitimpla ng kape sa likod ng counter. Nang marinig nito ang tunog ng bell sa pinto, lumingon ito. Natigilan si Hiraya. Ang kanyang pag-asa ay tila naging abo sa isang iglap. Ang lalaking nasa harap niya, ang may-ari ng Kapihan ng Pag-asa, ay walang iba kundi si Lunsay Coronado, ang pinakamalaki at pinakakinaiinisang katunggali ni Datu sa mundo ng negosyo. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa mukha ni Lunsay, nakita ni Hiraya ang pagkabigla, pagtataka, at isang emosyong hindi niya mabasa. Sa loob ng ilang segundo, walang nagsalita. Tanging ang mahinang tunog ng jazz music mula sa mga speaker at ang paghis ng espresso machine ang maririnig. Pakiramdam ni Hiraya ay gusto niyang tumakbo palabas, lumayo sa nakakahiyang sitwasyon kung saan ang asawa ng isang Valderrama ay nag-a-apply para maging manager sa Kapihan ng isang Coronado. Si Lunsay Coronado ang unang nakabawi mula sa pagkabigla. Ibinaba niya ang hawak na portafilter at pinunasan ang kanyang mga kamay sa isang malinis na apron na nakasabit sa kanyang baywang. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit wala roon ang pang-aalipusta na inaasahan ni Hiraya. Mrs. Valderrama, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado at pantay. Hindi ko inaasahang makita ka rito. Mr. Coronado? Sagot ni Hiraya. Pinilit na patatagin ang kanyang boses. Alcantara. Hiraya Alcantara na lang. At nandito ako para sa posisyong manager. Tumango si Lunsay. Tila pinoproseso ang impormasyon. Sa halip na tumawa o magtanong ng mga nakakainsultong bagay, ikinumpas niya ang kamay patungo sa isang maliit na mesa sa sulok. Maupo ka. Sumunod si Hiraya. Ang bawat hakbang ay tila may bigat. Umupo siya sa kahoy na upuan, habang si Lunsay ay naglakad pabalik sa counter. Ilang sandali pa, bumalik ito na may dalang 2 tasa ng kape. Isang itim para sa kanya at isang may kaunting gatas para kay Hiraya. Paano mo nalaman? Tanong ni Hiraya. Na may gatas ang gusto mo? Ngumiti ng bahagya si Lunsay. Sa mga business dinner, napapansin kong palagi kang naglalagay ng gatas sa kape mo. I'm observant. Ang simpleng detalye na yon ay nagpagulat kay Hiraya. Sa loob ng 10 taon, ni minsan ay hindi napansin o inalala ni Datu kung paano niya gusto ang kanyang kape. So, simula ni Lunsay, sumandal sa kanyang upuan. Cafe manager. Medyo malayo sa buhay na nakasanayan mo, hindi ba? Hindi ito isang pangungutya, kundi isang tapat na obserbasyon. Pinili ni Hiraya na maging tapat din. Ang buhay na nakasanayan ko ay isang kasinungalingan, Mr. Coronado. Kailangan kong magsimula ulit at kailangan ko ng trabaho. Wala kang karanasan sa pamamahala ng isang coffee shop, sabi ni Lunsay. Totoo, pag-amin ni Hiraya. Pero may karanasan ako sa pamamahala ng isang malaking bahay, mga staff at mga event. Alam ko kung paano makitungo sa mga tao. At higit sa lahat, gusto kong matuto. Tumingin siya sa paligid ng kapihan. Maganda ang lugar mo, Mr. Coronado, pero parang may kulang. Ang mga upuan, masyadong magkakalayo. Ang ilaw, masyadong maliwanag para sa isang coffee shop. At ang menu, masyadong komplikado. Nakita ni Hiraya ang bahagyang pagtaas ng kilay ni Lunsay, hindi dahil sa pagkainis, kundi sa interes.
Gusto ng mga tao ng lugar kung saan pwede silang maging komportable, patuloy ni Hiraya. Isang lugar na parang pangalawang tahanan. Pwede tayong maglagay ng malambot na sofa sa sulok, magdagdag ng mga libro, magpatugtog ng mas mahinahong musika. Gawin natin itong isang silungan. Tumahimik si Lunsay. Pinag-aaralan siya. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata ni Hiraya. Nakita niya ang determinasyon. Hindi ito ang Mrs. Valderrama na nakikita niya sa mga social gatherings. Tahimik, laging nakayuko, at parang anino lamang ng kanyang asawa. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay iba. Bakit ko ito gagawin, Miss Alcantara? Tanong ni Lunsay. Alam mong magiging malaking issue ito sa asawa mo. Gagamitin niya ito laban sa akin, laban sa'yo. Iyon mismo ang dahilan, sagot ni Hiraya. Dahil hindi ako natatakot sa kanya at alam kong ikaw din. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Humigop ng kape si Lunsay. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis kay Hiraya. Sa wakas, nagsalita siya. Ang kapihan na ito, simula niya, itinayo ko ito para sa nanay ko. Pangarap niya ito bago siya pumanaw. Kaya't mahalaga ito sa akin. Hindi ko ito pwedeng ipagkatiwala sa kahit sino lang. Inilahad niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Lunsay na lang. At oo, kailangan ko ng manager. Magsimula ka bukas. 8 a.m. sharp. Huwag mo akong bibiguin, Hiraya. Isang ngiti. Ang unang tunay na ngiti sa loob ng maraming araw ang sumilay sa mga labi ni Hiraya. Inabot niya ang kamay ni Lunsay. Salamat. Hinding-hindi ka magsisisi. Naging mabilis ang mga sumunod na araw. Sa ilalim ng pamamahala ni Hiraya, dahan-dahang nagbago ang kapihan ng Pag-asa. Nagkaroon ito ng mas mainit at personal na pakiramdam. Dinagdagan niya ang menu ng mga simpleng home-baked pastries, recipe na natutunan niya mula sa kanyang ina. Naging kilala ang kapihan hindi lang sa masarap na kape, kundi pati na rin sa palakaibigang serbisyo. Ngunit tulad ng inaasahan, ang balita ay mabilis na nakarating kay Datu. Isang gabi, habang nag-aayos si Hiraya para sa pagsasara, 2 lalaking nakasuit ang pumasok sa kapihan. Pinapasabi ni Mr. Valderrama. Sabi ng isa, natigilan mo na ang pagpapahiya sa pangalan niya. Umalis ka na rito kung ayaw mong masaktan. Bago pa man makasagot si Hiraya, isang boses ang narinig mula sa likuran niya. May problema ba rito? Si Lunsay lumabas mula sa kanyang opisina. Hinarap niya ang 2 lalaki, mas matangkad at mas matipuno kaysa sa kanila. Si Hiraya ay empleyado ko. Kung may mensahe ang amo ninyo, sa akin ninyo sabihin at pakisabi sa kanya, huwag niyang dinadala ang basura niya sa pamamahay ko. Umatras ang 2 lalaki, tila natakot sa awtoridad sa boses ni Lunsay at mabilis na umalis. Humarap si Lunsay kay Hiraya. Okay ka lang? Tumango si Hiraya. Ang puso niya'y kumakabog. Salamat. Hindi ito ang huli, sabi ni Lunsay. Gagawin niya ang lahat para sirain ka. Kailangan mong maging handa. Kinabukasan ang kanyang babala ay nagkatotoo. Isang courier ang nag-abot ng isang sobre kay Hiraya. Galing ito sa mga abogado ni Datu. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ito. Sa loob, isang formal na petisyon. Idedemanda siya ni Datu para makuha ang sole custody kay Bituin sa dahilang siya ay unstable emotionally and financially. Isang ina na hindi karapat-dapat. Nabitawan ni Hiraya ang sulat. Ang sahig ay tila gumuho sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang kanyang kalayaan, ang kanyang trabaho. Walang kwenta ang lahat ng yon, si Bituin. Kukunin nila sa kanya si Bituin. Ang mga salita sa sulat ay tila mga anay na unti-unting kumakain sa katatagan ni Hiraya. Unstable emotionally and financially. Unfit mother. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang mga paratang. Bawat isa ay isang patalim na mas malalim ang pagbaon.
Napaupo siya sa sahig ng maliit na opisina ng kapihan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang papel na tila hatol sa kanyang pagiging ina. Si Bituin, ang kanyang ilaw, ang nag-iisang dahilan kung bakit siya lumalaban. At ngayon, si Bituin ang sandatang gagamitin ni Datu laban sa kanya. Ito ang pinakamasakit at pinakamalupit na dagok. Alam ni Datu kung saan siya tatamaan. Alam niya kung paano siya tuluyang wawasakin. Naramdaman niya ang pagbukas ng pinto. Si Lunsay. Nakikita nito ang sulat na nakakalat sa sahig at ang itsura ng pagkawasak sa mukha ni Hiraya. Lumuhod ito sa tabi niya. Ang kanyang presensya ay tahimik ngunit nagbibigay ng suporta. Hiraya, mahinahon niyang sabi. Tumingin ka sa akin. Nag-angat ng tingin si Hiraya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luhang hindi makawala. Kukunin niya ang anak ko, Lunsay. Kukunin niya si Bituin. Hindi, mariing sabi ni Lunsay. Hindi natin hahayaan yan. Lalaban tayo. Paano? Totoo ang sinasabi niya. Wala akong pera. Nakatira lang kami sa bahay ni Yaya Payapa. Anong korte ang papanig sa akin? Ang korte ay pumanig sa katotohanan. Sabi ni Lunsay, tinutulungan siyang tumayo. Mayroon akong mga abogado, ang pinakamagagaling. Sila ang tutulong sa'yo. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Ang mga salita ni Lunsay ay nagbigay ng munting sinag ng pag-asa sa madilim na mundo ni Hiraya. Ngunit ang takot ay nanatili, isang malamig na bakal na nakapulupot sa kanyang puso. Nang gabing iyon, hindi siya mapakali. Pagkatapos niyang patulugin si Bituin, bumalik siya sa maliit na sala ng bahay ni Yaya Payapa. Kailangan niyang maghanap. Kailangan niya ng kahit anong dokumento na maaaring makatulong, birth certificate, marriage contract, kahit ano. Binuksan niya ang isang maliit na baul na naglalaman ng iilang gamit na naisalba niya mula sa bahay ng kanyang mga magulang bago ito tuluyang kinuha ng bangko. Maraming taon na ang nakalipas. Sa ilalim ng mga lumang damit at ilang larawan, nakita niya ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Isang maliit, kulay kape na leather-bound journal. Ang journal ng kanyang ama. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ang amoy ng lumang papel ay nagbalik ng mga alaala. Ang sulat kamay ng kanyang ama, na dati matatag at puno ng sigla, ay naging magulo at puno ng pait sa mga huling pahina. Binasa niya ang mga huling entry. October 12, 1998. Sinabi niya na ito ang deal of a lifetime. Isang investment na mag-aangat sa aming pamilya. Ipinagkatiwala ko ang lahat. Ang ipon namin. Ang kinabukasan ng aking Hiraya. Ang kanyang pangalan. Isang pangalan na tunog marangal. Valderrama. Natigilan si Hiraya. Ang pangalan ay tila isang kidlat na gumuhit sa pahina. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. November 5, 1998. Nawala na siya. Nawala ang pera. Isang bula. Sabi ng abogado, legal daw ang lahat ng papel. Isa siyang tusong ahas. Nilinlang niya ako. Isang partner, isang kaibigan. Paano niya ito nagawa? Ang pangalan ng kumpanya, Valderrama Legacy Holdings. Legacy ng kasinungalingan. December 1, 1998. Wala na ang bahay namin. Wala na ang negosyo. Wala na ang lahat. Tanging ang dangal na lang namin ang natitira. At kahit iyon ay unti-unti nang nauubos. Paano ko haharapin ang aking pamilya? Paano ko sasabihin kay Hiraya na ang pangarap niya ay ninakaw ng isang demonyong nag-aanyong anghel? Isinara ni Hiraya ang journal. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Napalitan ito ng isang nakapapasong galit. Ang lahat ay biglang luminaw. Ang pagkikita nila ni Datu. Ang mabilis na panliligaw. Ang pagpayag ng kanyang ina na ipakasal siya sa isang Valderrama sa pag-aakalang ito ang magliligtas sa kanila sa kahirapan. Hindi ito isang kwento ng pag-ibig. Hindi ito nagkataon lang. Ito ay isang plano. Isang masalimuot at malupit na plano para patahimikin ang nakaraan.
Ikinasal siya sa anak ng lalaking sumira sa kanilang pamilya. Isang paraan para siguruhing ang mga alkantara ay mananatiling kontrolado at tahimik. Ang 10 taon ng kanyang buhay ay isang malaking panloloko. Sa gitna ng kanyang pagluluksa at galit, biglang nag-ring ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Balak niya sanang huwag sagutin, ngunit may nag-udyok sa kanya. Hello? Sagot niya. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Tanging ang maririnig ay ang mahinang paghinga sa kabilang linya. Pagkatapos, isang boses ng isang matandang babae ang nagsalita. Mahina, marupok, ngunit may bigat ng awtoridad at pagsisisi. Si Hiraya ba ito? Sino po ito? Muling nagkaroon ng katahimikan na tila nag-iipon ng lakas ang tumatawag. Hija, kailangan nating mag-usap. Ito si Gunita Valderrama. Ang pangalang Gunita Valderrama ay nagpabigat sa hangin. Sa loob ng 10 taon, ang ina ni Datu ay isang anino lamang sa buhay ni Hiraya. Isang presensyang laging naroon, ngunit mailap. Isang reyna sa kanyang tore na bihirang bumaba para makisalamuha. Palagi siyang formal, malayo, at ang mga matay laging may bakas ng kalungkutan na hindi maintindihan ni Hiraya noon. Saan tayo pwedeng magkita? Tanong ni Hiraya. Ang kanyang boses ay kalmado, sa kabila ng nag-aalab na emosyon sa kanyang dibdib. Isang lugar na pribado. Sa lumang simbahan ng Sta Clara. Alam mo ba kung saan yon? Sagot ng matanda. Sa loob ng 1 oras, mag-iingat ka, Hija. Pagkatapos ng tawag, mabilis na kumilos si Hiraya. Sinigurado niyang mahimbing na natutulog si Bituin sa ilalim ng pagbabantay ni Yaya Payapa at tahimik siyang lumabas ng bahay. Ang bawat anino sa eskinita ay tila kalaban. Ang bawat ugong ng sasakyan ay tila isang banta. Ang simbahan ng Santa Clara ay isang lumang gusaling bato na nakatayo sa isang tahimik na bahagi ng lungsod. Sa loob, ang amoy ng mga lumang kahoy at natuyong kandila ay naghahari. Sa isa sa mga upuan sa harapan, malapit sa altar, nakaupo ang isang babaeng balot na balot sa isang itim na alampay. Si Gunita Valderrama. Nilapitan siya ni Hiraya. Hindi nagsalita. Naghintay. Salamat sa pagdating mo. Basag ni Gunita sa katahimikan. Hindi tumitingin kay Hiraya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa krus sa altar. Matagal ko nang dapat ginawa ito. Bakit ngayon lang? Tanong ni Hiraya. Ang pait ay hindi maitago sa kanyang boses. Dahan-dahang lumingon si Gunita. Sa malapitan, kitang-kita ni Hiraya ang bigat ng mga taon sa mukha ng matanda. Ang mga linya sa paligid ng mga mata nito ay hindi lamang dahil sa edad, kundi dahil sa lungkot at pagsisisi. Dahil naduwag ako, pag-amin ni Gunita, pinili kong magbulag-bulagan sa mga kasalanan ng aking asawa at ngayon, sa mga kasalanan ng aking anak. Itinayo nila ang isang imperyo gamit ang mga ninakaw na pangarap. Ang pangarap ng ama mo, isa lamang sa marami. Isang luha ang pumatak mula sa mata ng matanda. Akala ko, sa pagpapakasal ninyo ni Datu, kahit paano'y mababayaran ang aming kasalanan. Isang paraan para itama ang mali. Ngunit lalo lang palang lumala. Ginawa kanyang bilanggo at ako'y nagwalang kibo. Kukunin niya ang anak ko. Sabi ni Hiraya, ang mga salita'y tila lason sa kanyang dila. Dito, isang bagong apoy ang nag-alab sa mga mata ni Gunita. Ang apoy ng isang inang nasasaktan para sa isa pang ina. Hindi niya gagawin yon. Hindi ko hahayaang maulit ang kasaysayan. Ang lason na sinimulan ng aking asawa ay hindi ko hahayaang manahin ng aking apo. Mula sa kanyang bulsa, kinuha ni Gunita ang isang maliit at kinakalawang na susi. Inilagay niya ito sa nanginginig na palad ni Hiraya. Sa lumang library sa mansyon, paliwanag ni Gunita. Sa likod ng mga libro ni Shakespeare,
may isang maliit na pinto. Ang susi na, yan ang magbubukas noon. Sa loob, may isang baul na bakal. Nasa loob noon ang katotohanan. Ano ang laman noon? Tanong ni Hiraya. Isang ledger, sagot ni Gunita. Ang lumang ledger ng aking asawa. Isinulat niya roon ang lahat. Ang mga tunay na pangalan, ang mga tunay na halaga, ang lahat ng pandaraya na itinago niya sa likod ng mga legal na dokumento. Ito ang kanyang insurance. Sabi niya, kung sakaling lokohin siya ng kanyang mga kasosyo. Ngunit para sa atin, ito ang magiging hustisya. Napatitig si Hiraya sa susi. Napakaliit na bagay, ngunit napakabigat ng kahulugan. Ito ang susi sa kanyang kalayaan. Ang susi sa pagbagsak ng mga balderrama. Paano ako makakapasok sa mansyon? Bukas ng hapon, may board meeting si Datu. Si Silaw, siguradong nasa salon o shopping. Tanging mga katulong lang ang maiiwan. Sabi ni Gunita. Si Yaya Payapa, matagal na siyang nagsisilbi sa atin. Matapat siya. Ngunit sa'yo siya mas matapat. Kausapin mo siya. Siya ang magpapapasok sa'yo. Pagkatapos noon, tumayo na si Gunita Valderrama. Muling itinakip ang alampay sa kanyang mukha. Bago siya umalis, hinawakan niya ang kamay ni Hiraya. Patawarin mo ako, Hija, para sa lahat. At naglakad na siya papalayo, isang anino na nilalamon ng dilim ng simbahan. Kinabukasan, sinunod ni Hiraya ang plano. Puno ng kaba, tinawagan niya si Yaya Payapa. Gaya ng sinabi ni Gunita, hindi nagdalawang isip ang matanda. Nang hapon ding iyon, sa oras na walang tao sa mansyon, pinapasok siya ni Yaya Payapa mula sa pinto sa likod bahay. Ang pagtapak muli sa loob ng mansyon ay nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Ang lugar na dati kanyang kulungan ay ngayon, isang larangan ng digmaan. Dali-dali siyang nagtungo sa library. Ang amoy ng katad at lumang papel ay sumalubong sa kanya. Natagpuan niya ang hilera ng mga libro ni Shakespeare. Sa likod nito, gaya ng sinabi ni Gunita, naroon ang isang maliit at halos hindi mapansing pinto. Ginamit niya ang susi. Pumasok ito ng perpekto. Sa loob ng maliit at madilim na espasyo naroon ang isang baul na bakal. Binuksan niya ito at sa loob, nakita niya ang isang makapal at itim na ledger. Dala ang ledger, mabilis siyang bumalik sa opisina ni Datu. Alam niyang naroon ang scanner. Kailangan niya ng kopya. Habang isa-isa niyang inilalatag ang mga pahina sa scanner, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa bawat pangalan at numerong nakasulat. Naroon ang pangalan ng kanyang ama. At marami pang iba. Nasa kalagitnaan na siya ng pag-scan nang bigla niyang marinig ang isang pamilyar na tunog. Ang ugong ng sasakyan ni Datu sa driveway. Maaga itong umuwi. Nataranta si Hiraya. Ang kanyang puso ay kumakaripas sa takot. Mabilis niyang kinuha ang ledger, inilagay ang huling pahina sa scanner at pinindot ang scan. Habang naghihintay, narinig niya ang pagbukas ng pinto sa harapan. Narinig niya ang mga yabag ni Datu sa marmol na sahig, papalapit sa library. Ang tunog ng mga yabag ni Datu ay parang martilyong pumupukpok sa dibdib ni Hiraya. Sa isang iglap, kinuha niya ang ledger, mabilis na isinara ang scanner at itinago ang ledger sa ilalim ng isang makapal na jacket na dala niya. Wala na siyang oras para itago pa ito pabalik sa baul. Ang tanging pag-asa niya ay makalabas ng hindi napapansin. Ngunit huli na ang lahat. Bumukas ang pinto ng library. Tumayo roon si Datu. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagtataka nang makita si Hiraya. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Ang kanyang boses ay may halong hinala. Ang mga mata niya ay nagsimulang maglibot sa silid, naghahanap ng kahit anong hindi tama. Kinuha ko lang ang ilang natitirang gamit ni Bituin. Mabilis na palusot ni Hiraya, pinipilit na maging kalmado ang kanyang boses. May mga laruan siyang naiwan dito. Tinitigan siya ni Datu.
Sinusuri ang bawat galaw niya. Lumakad ito papalapit. Ang bawat hakbang ay nagpapabigat sa hangin. Sinong nagpapasok sa'yo? Hindi sumagot si Hiraya. Ayaw niyang idamay si Yaya Payapa. Hindi na mahalaga, sabi ni Datu. Ang kanyang atensyon ay napunta sa scanner na bahagyang nakaawang pa. Mukhang mas may mahalaga kang ginagawa kaysa sa pagkuha ng laruan. Ngunit bago pa man niya ito mabuksan, inunahan na siya ni Hiraya. Tapos na ako, Datu. Aalis na ako. Pinilit niyang lagpasan ito, ngunit hinarangan ni Datu ang daan. Ang kanilang mga mukha ay ilang pulgada na lang ang pagitan. Naamoy ni Hiraya ang mamahaling pabango ni Datu, isang amoy na dating nagpapakalma sa kanya, ngunit ngayon nagdudulot ng pagkasuklam. Hindi ka pa tapos, Hiraya, sabi ni Datu. Ang kanyang boses ay isang mapanganib na bulong. Hanggat hindi mo nauunawaan kung sino ang may kapangyarihan dito, hindi ka pa tapos. Alam ko na kung sino ang may kapangyarihan, Datu, sagot ni Hiraya. Ang kanyang mga mata ay hindi natitinag. Iyon ay ang taong walang itinatagong kasinungalingan. Isang mabilis na galit ang gumuhit sa mukha ni Datu. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Hiraya. Huwag mo akong subukan, Hiraya. Bitiwan mo ako, mariing sabi ni Hiraya. Sa lakas na hindi niya alam kung saan nanggaling, binawi niya ang kanyang braso at mabilis na lumabas ng library, palayo sa mansyon, palayo sa lalaking sumira sa kanyang buhay. Hindi siya lumingon. Nakarating siya sa kapihan ng pag-asa na hingal na hingal. Ang ledger ay mahigpit na yakap sa kanyang dibdib. Naabutan niya si Lunsay na nag-aayos na para sa pagsasara. Nang makita siya nito, ang pag-aalala ay agad na lumitaw sa mukha ni Lunsay. Anong nangyari? Inilapag ni Hiraya ang ledger sa mesa sa loob ng opisina. Nakuha ko na, Lunsay. Ang ebidensya, ang lahat ng kailangan natin. Magdamag silang dalawa na sinuri ang mga dokumento, habang si Lunsay, gamit ang kanyang kaalaman sa negosyo, ay sinusuri ang bawat transaksyon. Si Hiraya naman ay ikinukwento ang mga pamilyang kilala niya na kabilang sa mga biktima. Ang kanilang pagtutulungan ay tila isang sayaw ng isip at puso. Pareho silang may iisang layunin, ang mabigyan ng hustisya ang mga naloko. Sa gitna ng gabing iyon, habang napapalibutan sila ng mga kopya ng mga pahina ng ledger, ang pagod ay nagsimula nang maramdaman ni Hiraya. Napasandal siya sa kanyang upuan at napapikit. Magpahinga ka muna, narinig niyang sabi ni Lunsay. Pagmulat niya, may isang tasang mainit na kape at isang kumot na nakaalalay sa kanyang mga balikat. Iniabot ito ni Lunsay sa kanya. Salamat, sabi ni Hiraya. Ang kanyang mga daliri ay nagtagpo sa kamay ni Lunsay nang kunin niya ang tasa. Isang kuryente ang tila dumaloy sa kanilang dalawa. Umupo si Lunsay sa tapat niya. Hinahangaan kita, Hiraya. Sa lahat ng pinagdaanan mo, hindi ka sumuko. Dahil may mga taong tulad mo na tumutulong sa akin. Tapat na sagot ni Hiraya. Hindi ko ito magagawa ng mag-isa. Kahit mag-isa ka, kakayanin mo, sabi ni Lunsay. Ang kanyang tingin ay malalim at puno ng kahulugan. Matagal na kitang pinagmamasdan, kahit noon pa sa mga business party. Palagi kang tahimik sa isang sulok, pero may kakaibang lakas sa mga mata mo. Isang lakas na pilit na itinatago. Ang pag-amin na yon ay nagpainit sa puso ni Hiraya. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may nakakita sa tunay niyang pagkatao, hindi sa asawa ni Datu Valderrama. Dahan-dahang inabot ni Lunsay ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Hindi ito tulad ng paghawak ni Datu na mapanakop at marahas. Ang paghawak ni Lunsay ay banayad, magalang, at puno ng init. Hiraya, gusto kong malaman mo na. Lunsay, huwag. Pigil ni Hiraya. Dahan-dahang binawi ang kanyang kamay. Ang kanyang puso ay sumisigaw ng oo. Ngunit ang kanyang isip ay puno ng takot. Pasensya na.
Hindi pa ako handa. Ang puso ko, wasak pa rin. Natatakot akong masaktan ulit. Tumango si Lunsay. May bahagyang lungkot sa kanyang mga mata, ngunit puno ng pag-unawa. Naiintindihan ko. Maghihintay ako. Ang sandaling iyon ay pinutol ng pagbukas ng pinto ng kapihan. Isang babae, nakasuot ng isang marangyang damit at may mapagmataas na tindig, ang pumasok. Si Silaw. Naglakad ito papalapit sa kanilang mesa. Ang tunog ng kanyang mga takong ay umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi. Ngumiti siya, isang ngiting mapanlait, at inilapag ang isang makintab at kulay gintong imbitasyon sa harap ni Hiraya. Baka gusto mong makita ang hitsura ng isang tunay na selebrasyon, sabi ni Silaw. Ang kanyang boses ay puno ng tagumpay. Inaanyayahan kita sa engagement party namin ni Datu. Siguraduhin mong darating ka para naman makita mo kung ano ang ipinagpalit sa'yo. Tinitigan ni Hiraya ang gintong imbitasyon. Ang mga pangalan ni Datu at Silaw ay naka-emboss sa magarbong papel, isang simbolo ng kanilang tagumpay at kanyang kabiguan. Itinulak niya ito palayo. Isang pakiramdam ng pagkasuklam ang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi ako interesado sa basura mo, malamig na sabi ni Hiraya, tumayo para harapin si Silaw. Isang tawa ang kumawala kay Silaw. Basura? Ito ang kinabukasan ko, Hiraya. Isang bagay na hinding-hindi mo na mararanasan ulit. Akala mo ba matatalo mo kami dahil lang sa maliit mong kapihan at sa tulong nitong talunan mong kakampi? Tumingin siya ng mapanlait kay Lunsay. Umalis ka na, mariing sabi ni Lunsay, tumayo sa pagitan ni Hiraya at Silaw. Hindi ka welcome dito. Oh, I'm shaking, sarkastikong sabi ni Silaw. Ngumisi siya kay Hiraya. May huling mensahe si Datu. Sabi niya, tapos na ang laro. Checkmate. At tumalikod na ito, iniwan ang imbitasyon sa mesa na parang isang lapida. Kinabukasan, naintindihan ni Hiraya kung ano ang ibig sabihin ni Silaw. Isang abalang umaga yon sa kapihan ng Pag-asa. Puno ang lugar ng mga parokyano. Si Hiraya ay nasa likod ng counter, tinuturuan ng isang bagong barista, nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang dalawang unipormadong pulis, kasama ang isang babaeng naka-corporate attire na may dalang briefcase. Hinahanap namin si Hiraya Alcantara, sabi ng isa sa mga pulis. Ang kanyang boses ay malakas at umalingaw-ngaw sa buong kapihan. Natigilan ang lahat. Ang masayang kwentuhan ay napalitan ng isang mabigat na katahimikan. Lahat ng mga mata ay napunta kay Hiraya. Ako po yon, sabi ni Hiraya. Lumabas mula sa likod ng counter. Ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Miss Alcantara, sabi ng babaeng naka-corporate attire na nagpakilalang auditor mula sa Valderrama Legacy Holdings. Ayon sa aming records, may malaking halaga ng pera na nawawala mula sa sales ng kapihan na ito sa loob ng nakaraang linggo. At lahat ng ebidensya ay nagtuturo sa'yo. Ano? Imposible yan, gulat na sabi ni Hiraya. May search warrant kami para inspeksyonin ang iyong mga personal na gamit. Sabi ng pulis, iniabot sa kanya ang isang papel. Walang nagawa si Hiraya kundi tumango. Sinamahan niya ang mga pulis at ang auditor sa maliit na opisina. Ang kanyang mga gamit, isang bag at isang locker ay binuksan. Sa loob ng kanyang locker, sa ilalim ng kanyang uniforme, may isang makapal na sobre. Binuksan ito ng auditor. Sa loob, mga tumpok ng pera, 100,000 piso. Ito po ang eksaktong halaga na nawawala, sabi ng auditor. Ipinakita ang pera sa mga pulis. Hindi sa akin yan, sigaw ni Hiraya. Ang kanyang boses ay pununo ng desperasyon. Hindi ko alam kung paano yan napunta dyan. Set up to. Ngunit ang kanyang mga salita ay walang bigat. Ang ebidensya ay malinaw. Sa harap ng lahat ng mga customer na ngayon ay nagbubulungan at kumukuha ng video gamit ang kanilang mga telepono,
Lumapit ang isang pulis kay Hiraya. Miss Alcantara, kailangan niyo pong sumama sa amin sa presinto. Isang malamig na posas ang ikinabit sa kanyang mga kamay. Ang tunog ng pag-click nito ay tila isang hatol ng kamatayan. Habang inilalabas siya ng kapihan, nakita niya ang mga mapanghusgang tingin ng mga tao. Ang kanyang reputasyon, ang kanyang dangal, ang mga bagay na pilit niyang ipinaglalaban ay nawasak sa isang iglap. Ito ang huling baraha ni Datu, ang pagwasak sa kanyang kredibilidad, ang pagpapatunay na siya ay isang magnanakaw, isang taong hindi mapagkakatiwalaan, isang inang hindi karapat-dapat. Sa loob ng malamig at madilim na selda sa presinto, niyakap ni Hiraya ang kanyang mga tuhod. Ang lahat ng kanyang ipinaglaban ay tila nawalan ng saysay. Hawak niya ang katotohanan sa anyo ng ledger, ngunit paano pa maniniwala ang sino man sa kanya kung siya mismo ay isa ng akusadong kriminal? Nawalan na siya ng pag-asa. Tila nanalo na si Datu. Naramdaman niya ang pagod, ang sakit, ang pagnanais na sumuko na lang. Marahil, ito na talaga ang katapusan. Ilang oras ang lumipas. Isang pulis ang kumatok sa rehas. May bisita ka. Pumasok si Lunsay sa visiting area. Ang kanyang muka ay puno ng lungkot at galit. Umupo siya sa tapat ni Hiraya. Isang makapal na salamin ang namamagitan sa kanila. Hiraya. Umalis ka na, Lunsay, sabi ni Hiraya, hindi makatingin sa kanya. Tapos na ang lahat. Natalo na ako. Huwag ka nang madamay pa dito. Hindi. Mariing sabi ni Lunsay. Inilapat niya ang kanyang palad sa salamin sa tapat ng kamay ni Hiraya. Huwag kang sumuko, Hiraya. Ito mismo ang gusto niyang mangyari. Gusto niyang isipin mong talo ka na. Tumingin si Hiraya sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Paano pa ako lalaban? Paano? Dahil hindi ito ang katapusan? Sabi ni Lunsay. Ang kanyang boses ay puno ng paninindigan. Ito na ang hudyat. Oras na para lumaban. Nakahanap na ako ng paraan para makapagpiyansa ka. Bukas na bukas, makakalabas ka. Bukas? Nagtatakang tanong ni Hiraya. Oo, sagot ni Lunsay. Bago magsimula ang engagement party. Dahil bukas ng gabi. Hiraya, hindi tayo iiyak. Bukas ng gabi, tayo naman ang maniningil. Kinabukasan, gaya ng ipinangako ni Lunsay, nakalaya si Hiraya. Ang pakiramdam ng hangin sa labas ng presinto ay kakaiba. Isang halo ng kalayaan at ng bigat ng laban na haharapin. Sinalubong siya ni Lunsay at ni Yaya Payapa. Walang maraming salita. Isang mahigpit na yakap mula sa matanda ang nagsabi ng lahat. Ang una niyang ginawa ay puntahan si Bituin. Natutulog pa ang bata nang dumating siya. Umupo siya sa tabi ng kama nito, hinaplos ang buhok ng kanyang anak. Ang inosenteng mukha ni Bituin ang nagbigay sa kanya ng lakas. Ang imahe ng pagkakapusasan niya kahapon ay nag-alab sa kanyang determinasyon. Hindi siya lalaban para sa paghihiganti. Lalaban siya para sa kinabukasan ng kanyang anak. Isang kinabukasan kung saan hindi ito mamumuhay sa anino ng kasinungalingan. Hinalikan niya ang noo ng bata at bumulong, "Pangako anak." Itatama ni Mami ang lahat. Ang maghapon ay ginugol sa huling paghahanda. Sa bahay ni Yaya Payapa, na pansamantalang naging kanilang war room, nagpulong sila, si Hiraya, si Lunsay, at ang dalawang pinagkakatiwalaang abogado ni Lunsay. Nakakalat sa mesa ang mga kopya ng ledger, mga bank statement, at mga lumang dokumento mula sa journal ng ama ni Hiraya. Ang plano ay simple, ngunit mapanganib. Paliwanag ng isa sa mga abogado. Kailangan nating ilantad ang lahat ng ito sa isang paraan na hindi nila mapaghahandaan. Sa isang lugar kung saan lahat ng matataas na tao sa lipunan ay naroroon. Ang engagement party, sabi ni Hiraya, ang kanyang boses ay matatag. Eksakto, sabi ni Lunsay. Naipadala ko na ang mga kopya ng ilang piling pahina ng ledger
Sa ilang mga pinagkakatiwalaan nating mamamahayag, hindi sila maglalabas ng kahit ano hanggat wala silang signal mula sa akin. Darating sila sa party bilang bahagi ng media coverage kaya hindi maghihinala si Datu. Habang nag-uusap sila, si Hiraya ay may sariling ginagawa. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng ilang numero mula sa isang listahan na ibinigay sa kanya ni Lunsay. Mga numero ng iba pang pamilya na naging biktima ng pandaraya ng mga Valderrama. Hindi ko po kayo pinipilit, mahinahong sabi ni Hiraya sa kausap sa kabilang linya. Ngunit mamayang gabi, maniningil po tayo ng hustisya. Kung nais ninyong maging bahagi nito, kung nais ninyong marinig ang inyong kwento, pumunta po kayo sa Valderrama Grand Ballroom. Isa-isa, tumawag siya. Ang ilan ay natakot. Ang ilan ay nagduda, ngunit marami ang nagsabing, darating kami. Ang mga binhi ng pag-aalsa na matagal nang natutulog ay nagsisimula ng gumising. Nang papalubog na ang araw, nagkaroon ng sandali ng katahimikan. Tinulungan ni Yaya Payapa si Hiraya na maghanda. Inilabas ng matanda ang isang simpleng bestida na itinago nito, isang kulay krema na damit na binili ni Hiraya para sa sarili gamit ang unang sahod niya mula sa kapihan. Hindi ito mamahalin, ngunit malinis at disente. Ito ang isuot mo, Hiya, sabi ni Yaya Payapa, para maalala mo kung sino ka ngayon, isang babaeng tumatayo sa sarili niyang mga paa. Habang nagsusuklay si Hiraya sa harap ng isang lumang salamin, tiningnan niya ang kanyang refleksyon. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang kalmadong determinasyon. Hindi na siya ang babaeng kaawa-awa. Hindi na siya ang biktima. Ngayong gabi, siya ang bagyo. Naramdaman niya ang isang kamay sa kanyang balikat. Si Lunsay. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa salamin. Handa ka na ba? Tanong nito. Tumango si Hiraya. Mas handa pa kaysa dati. May gusto lang akong sabihin bago ang lahat, sabi ni Lunsay. Ang kanyang boses ay seryoso. Ano man ang mangyari mamaya, pagkatapos ng lahat ng ito, gusto kong malaman mo na nandito lang ako. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Hiraya. Sa gitna ng digmaan, isang hardin ang tila nagsisimulang mamukadkad. Ngunit hindi pa yun ang tamang panahon. Salamat, Lunsay. Bago sila umalis, nakatanggap siya ng isang text message mula sa isang hindi pamilyar na numero. Iisang salita lang ang nakasulat. Basagin? Mo, sila. Alam niyang galing iyon kay Gunita. Kahit ang reyna ay handa ng isakripisyo ang kanyang sariling kaharian para sa katotohanan. Habang papalapit sila sa Valderrama Grand Ballroom, ang marangyang gusali ay kumikinang sa gitna ng gabi. Ang mga mamahaling sasakyan ay nakapila. Ang mga panauhin ay nakasuot ng kanilang mga pinakamagagarang damit. Ito ang mundo ni Datu, isang mundo na itinayo sa mga kasinungalingan. At ngayong gabi, si Hiraya ang magiging mitya na susunog sa lahat ng ito. Huminto ang sasakyan ni Lunsay sa di kalayuan. Tumingin ito sa kakanya. Ito na. Biglang nagring ang telepono ni Hiraya. Si Lunsay muli. Kahit magkatabi sila, nagtaka siya. Bakit hit? Para hindi sila maghinala, sabi ni Lunsay, itinuro ang mga guard sa entrance. Ito na ang huling pagkakataon para umatras, Hiraya. Tumingin si Hiraya sa entrance ng ballroom. Sa loob, naroon ang kanyang dating buhay, ang kanyang kalbaryo. Sa labas, ang hindi tiyak na hinaharap. Huminga siya ng malalim. Hindi ako atras, sabi niya, at ibinaba ang tawag. Nakatanggap siya ng text mula kay Lunsay. Nasa labas na ako. Handa ka na ba? Tumingin siya sa harapan, sa mga kumikinang na ilaw ng kasinungalingan at nag-reply. Handa na. Naglakad si Hiraya patungo sa engrandeng pasukan ng Valderrama Grand Ballroom.
Ang bawat hakbang niya sa pulang karpet ay may bigat at layunin. Suot ang kanyang simpleng bestida, tila isa siyang payapang isla sa gitna ng karagatan ng mga kumikinang na alahas at magagarbong gown. Nang pumasok siya sa loob, ang masayang tugtugin ng orkestra at ang bulungan ng mga nag-uusap na panauhin ay tila humina. Isang alon ng katahimikan ang gumapang sa bulwagan habang ang mga ulo ay isa-isang lumingon sa kanya. Ang asawa ni Datu Valderrama na itinakwil, ang babaeng laman ng balita kahapon dahil sa pagnanakaw, narito. Sa gitna ng bulwagan, nakita niya sila. Si Datu, guwapo at mayabang sa kanyang Tom Ford suit, at si Silaw, na parang isang reyna sa kanyang puting gown na kumikinang sa libu-libong kristal. Ang kanilang mga ngiti ay nagyelo nang makita nila si Hiraya. Sinalubong nila siya hindi para batiin, kundi para paalisin. Anong ginagawa mo rito? Nanggigigil na bulong ni Silaw, sapat lang para marinig ni Hiraya. Wala kang imbitasyon, magnanakaw. Talaga? Sagot ni Hiraya, itinaas ang gintong imbitasyon na iniwan ni Silaw sa kapihan. Nakalimutan mo na yata. Guards! Sigaw ni Datu. Nawawalan na ng pasensya. Ngunit bago pa man makalapit ang mga security, hinarangan na sila ng ilang mga lalaking nakabarong, ang mga mamamahayag na inimbita ni Lunsay. Ang kanilang mga kamera ay nakaangat na, handang kuna ng bawat eksena. Hayaan niyo siya, Mr. Valderrama. Sabi ng isa sa mga reporter, "This is a public event, isn't it? Mas magandang pakinggan ang lahat ng panig." Walang nagawa si Datu kundi magtiimbagang. Alam niyang kapag gumawa siya ng eksena, masisira ang kanyang imahe. Ngumiti siya ng pilit. Of course, everyone is welcome. Bumalik sina Datu at Silaw sa kanilang entablado. Oras na para sa kanilang talumpati. Tumayo si Datu sa harap ng mikropono. Hawak ang isang kopita ng champagne. "Good evening, everyone." Masayang bati niya. "Tonight, we are not just celebrating an engagement. We are celebrating the future. A future of prosperity. A future of strength. A future for the Valderrama legacy." Nagpalakpakan ang mga tao. Ngunit habang nagsasalita si Datu, isang technical staff na bahagi ng team ni Lunsay ang nagbigay ng hudyat. Biglang namatay ang malaking screen sa likod ni Datu na nagpapakita ng kanilang mga larawan ni Silaw. "Mukhang may technical problem tayo," natatawang sabi ni Datu. Sinusubukang pagaanin ang sitwasyon, ngunit hindi ito technical problem. Makalipas ang ilang segundo, muling umilaw ang screen, ngunit hindi na larawan nila ang nakalagay. Ang nakita ng lahat ay isang high-resolution na imahe ng isang pahina mula sa itim na ledger. Malinaw na nakasulat ang mga pangalan at mga numero, kasama ang sulat kamay ng yumaong si Mr. Valderrama. Natigilan ang lahat. Hindi nila maintindihan ang kanilang nakikita. Ngunit sa isang sulok, isang matandang negosyante ang namutla. "Ang pangalan ko, bakit nandyan ang pangalan ko?" Bago pa man makakilos si Datu, nagsimulang umalingaw sa mga speaker ang isang boses. Isang boses na kalmado, malinaw, at puno ng sakit. Ang boses ni Hiraya na pre-recorded. "Ang nakikita ninyo ay isang pahina mula sa isang aklat ng kasinungalingan," sabi ng boses, habang ang screen ay nagpalit-palit ng pahina. Ipinapakita ang iba't ibang pangalan. Ang bawat pangalan na nakasulat dyan ay isang pamilyang niloko. Ang bawat numero ay isang pangarap na ninakaw. Ang screen ay nagpakita ng larawan ng ama ni Hiraya, noong kabataan pa nito at puno ng pag-asa. "Ito ang aking ama," patuloy ng boses. Isa lamang siya sa marami na nagtiwala. Sa pamilyang Valderrama, ibinigay niya ang lahat at kinuha nila ang lahat. Ang mukha ni Datu ay nag-iba mula sa pagkalito, naging pagkabigla, at ngayon, purong takot.
Sinubukan niyang sumigaw sa mga technical staff na patayin ito, ngunit wala nang nakikinig sa kanya. Ang video ay nagpatuloy. Sunod-sunod na lumabas ang mga larawan ng iba pang mga biktima, mga lumang litrato ng masayang pamilya. Kasabay nito, ang mga taong iyon, na ngayon ay matatanda na, ay isa-isang tumayo mula sa kanilang mga upuan na nakakalat sa buong bulwagan. Sila ang mga inimbita ni Hiraya. Ang kanilang presensya ay isang tahimik na testimonya. Ang imperyong ipinagmamalaki ninyo ay itinayo sa abo ng aming mga pangarap. Sabi ng boses ni Hiraya, ang bawat mamahaling sasakyan, bawat piraso ng alahas, bawat gusaling ito ay may bahid ng aming mga luha. Ang video ay nagtapos sa isang close-up shot ng mga salita sa journal ng ama ni Hiraya. Legacy ng kasinungalingan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa bulwagan. Lahat ng mga kamera at cellphone ay nakatutok ngayon kina Datu at Silaw. Si Silaw ay namumutla, tila hinimatay. Sa gitna ng katahimikang yon, lumakad si Hiraya patungo sa entablado. Kinuha niya ang isang mikropono mula sa stand. Ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Tiningnan niya ang mga tao, ang mga dati niyang kaibigan, ang mga kasosyo sa negosyo ni Datu. At sa wakas, tiningnan niya si Datu, diretso sa mga mata. Ang pangalan ko ay Hiraya Alcantara, sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag, umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. At ito ang kwento kung paano ninakaw ng pamilyang Valderrama ang lahat sa akin. At ngayon, ibinabalik ko ang hustisya para sa aming lahat. Sa hudyat na yon, bumukas ang mga pinto ng ballroom. Pumasok ang isang grupo ng mga pulis, kasama ang mga ahente mula sa National Bureau of Investigation, dala ang mga warrant of arrest. Ang katahimikan ay nabasag ng sabay-sabay na pagsabog. Ang mga flash ng kamera ay walang tigil. Ang mga mamamahayag ay nagsimulang mag-unahan para makakuha ng anggulo. Ang mga panauhin na kanina lang ay nakikipagtawanan kay Datu ay nagsimulang magbulungan. Ang iba'y dahan-dahang lumalayo na tila ayaw madamay sa isang nakakahawang sakit. Ang engranding bulwagan ay naging isang teatro ng kaguluhan. Walang katotohanan ang lahat ng yan, kasinungalingan. Sigaw ni Datu, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon, ngunit walang sino man ang naniwala. Ang ebidensya ay nasa screen pa rin, isang hindi gumagalaw na saksi sa kanyang mga kasalanan. Nilapitan siya ng mga ahente ng NBI. Mr. Datu Valderrama, inaaresto ka namin para sa kasong large-scale estafa at economic sabotage. Hindi niyo pwedeng gawin to. Hindi niyo ako kilala. Pagwawala ni Datu habang ipinuposas ang kanyang mga kamay sa likuran. Ang dating makapangyarihang hari ng kanyang imperyo ay isa na ngayong bilanggo sa sarili niyang palasyo. Ang mga mata ni Datu ay puno ng galit na naghahanap kay Hiraya, na tahimik na nakatayo sa gilid ng entablado. Ikaw, may pakana ka ng lahat ng ito. Pagsisisihan mo to, Hiraya. Pagsisisihan mo. Ngunit ang kanyang mga banta ay walang epekto. Tiningnan lamang siya ni Hiraya, hindi ng galit o tagumpay, kundi ng isang uri ng nakalulungkot na paglaya. Tapos na. Sa wakas, tapos na. Sa kabilang dako, si Silaw ay humahagulgol. Hinila niya ang braso ng isa sa mga ahente. Wala akong kinalaman dyan. Biktima lang din ako. Niloko niya ako. Miss Montesilva, kailangan niyo rin pong sumama sa amin for questioning. May mga bank accounts sa pangalan ninyo na nakatanggap ng malalaking halaga mula sa mga shell corporation ng Valderrama Holdings. Malamig na sabi ng ahente. Hinila si Silaw. Ang kanyang magarbong puting gown ay nag-usot habang nagpupumiglas siya. Ang kanyang mga pangarap na maging Mrs. Valderrama ay naging abo kasabay ng pagguho ng kahariang inaasam niya. Habang inilalabas sina Datu at Silaw, nakita ni Hiraya si Gunita Valderrama na nakatayo sa isang madilim na sulok malapit sa isang exit. Nagtama ang kanilang mga mata. Tumango ng bahagya si Gunita kay Hiraya, isang tango ng pasasalamat at pait.
Isang butil ng luha ang gumulong sa pisngi ng matanda. Bago ito tuluyang tumalikod at nilamon ng dilim, iniwan ang durog na pamana ng kanyang pamilya. Isa-isang umalis ang mga panauhin. Ang ilan ay nagmamadali. Ang iba'y nanginginig pa rin sa gulat. Ang mga biktima naman ay nagkumpol-kumpol, nag-uusap, ang iba'y nag-iiyakan sa wakas dahil sa katarungang matagal na nilang hinintay. Ang dating masayang bulwagan ay isa ng sementeryo ng mga kasinungalingan. Tinalikuran na ni Hiraya ang lahat ng iyon. Naglakad siya papalabas, palayo sa gulo, palayo sa mga kamera, palayo sa mga guho ng isang kaharian. Bawat hakbang papalabas ay tila pag-aalis ng isang mabigat na kadena na matagal nang nakakabit sa kanyang mga paa. Nang marating niya ang labas, ang malamig na hangin ng gabi ay sumalubong sa kanya. Huminga siya ng malalim. Ito ang hangin ng kalayaan. Isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa kanyang tapat. Bumaba si Lunsay. Hindi siya nagsalita. Wala siyang sinabi tungkol sa tagumpay o sa gulo sa loob. Sa halip, hinubad niya ang kanyang Amerikana at maingat na ipinatong sa mga balikat ni Hiraya na nagsisimula ng manginig sa lamig. "Okay ka lang?" Mahinang tanong niya. Tumingin si Hiraya sa kanya. Ang mga ilaw ng syudad ay nagsisilbing mga bituin sa kanyang mga mata. Naramdaman niya ang pagod, hindi sa katawan, kundi sa kaluluwa. Isang pagod mula sa 10 taong pakikipaglaban ng tahimik. "Magiging okay din," sagot niya. Pinasakay siya ni Lunsay sa kotse. Habang paalis sila, tiningnan ni Hiraya mula sa bintana ang Valderrama Grand Ballroom na ngayon ay napapalibutan na ng mga police car at media van. Isa na lamang itong gusali, isang walang buhay na monumento ng kasakiman. Hindi na ito ang kanyang mundo. Hindi na. Sa gitna ng tahimik na biyahe, biglang nagsalita si Hiraya. Tumingin siya kay Lunsay at sa kauna-unahang pagkakataon, sa gabing iyon, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiting pagod ngunit payapa. "Kape?" tanong niya. Ngumiti pabalik si Lunsay. Isang nangiting puno ng pag-unawa at init. "Kape." Isang taon. Isang taon na ang lumipas mula sa gabing iyon na yumanig sa mundo ng alta sosyedad. Ang dating Valderrama Grand Ballroom ay may bago ng pangalan. Pag-aari na ng ibang korporasyon. Ang pangalang Valderrama, na dati simbolo ng kapangyarihan at yaman, ay isa na ngayong paalala ng isang kahihiyan. Si Datu ay nahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo para sa napakaraming kaso ng pandaraya. Si Silaw, matapos magsilbing state witness, ay nakakuha ng mas mababang sentensya at mabilis na naglaho pagkatapos makalaya. Dala ang kahihiyang habambuhay niyang papasanin. Ang Valderrama Legacy Holdings ay nabuwag ibang momenyum mo. Ang mga ari-arian nito ay isinubasta para ipambayad sa mga daan-daang pamilyang kanilang biniktima. Ngunit ang kwento ni Hiraya ay hindi nagtapos sa pagbagsak ng kanyang mga kaaway. Doon pa lamang ito nagsimula. Sa loob ng isang conference room na may tanawin ng Marikit Bay, abala si Hiraya Alcantara. Hindi na siya ang manager lamang. Siya na ngayon ang Chief Operating Officer ng Kapihan ng Pag-asa na mula sa isang maliit na coffee shop ay mayroon ng 10 branches sa buong lungsod. Ang proposal para sa ating bagong kape at aklat program ay aprobado na. Sabi niya sa kanyang team, ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa at autoridad. Ang bawat branch ay magkakaroon ng mini library para sa mga bata. Naniniwala akong ang kape ay para sa isip at ang mga aklat ay para sa kaluluwa. Pagkatapos ng pulong, nagmaneho si Hiraya, ngunit hindi pawi. Nagtungo siya sa isang pamilyar na lugar, isang tahimik na memorial park kung saan nakahimlay ang kanyang mga magulang. Naglapag siya ng isang pumpon ng puting bulaklak sa puntod ng mga ito. "Hay Mapa!" bulong niya. "Sana, kung nasaan man kayo, masaya kayo. Nakuha na po natin ang hustisya at ang bahay po natin ay nabili ko na ulit."
Tumayo siya. Ang hangin ay marahang humahaplos sa kanyang mukha. Wala nang bigat, wala nang pait, tanging kapayapaan na lamang. Dumiretso siya sa isang bahay na may malawak na hardin, ang dating bahay ng kanyang pagkabata. Sinalubong siya sa pinto ng isang masayang sigaw. Mami! Si Bituin, masigla at malusog ang yumakap sa kanyang mga binti. Sa likod nito, nakangiting lumabas si Lunsay. Suot ang isang simpleng t-shirt at shorts. May bahid ng lupa sa kanyang mga kamay. Kamusta ang meeting, boss? Pabirong tanong ni Lunsay. Ayos lang, Mr. Coronado. Sagot ni Hiraya nakangiti. Kamusta naman ang mga bagong tanim nating rosas? Ang kanilang relasyon ay namukadkad ng dahan-dahan, tulad ng mga bulaklak sa hardin. Walang pagmamadali. Itinayo nila ito sa pundasyon ng paggalang, tiwala, at isang pag-ibig na payapa at hindi mapanakop. Si Lunsay ang naging kakampi niya hindi lang sa laban, kundi maging sa paghilom. Isang hapon, habang nagkakape sila sa hardin, may iniabot na sulat ang kartero para kay Hiraya. Galing ito sa isang kumbento sa malayong probinsya. Binuksan niya ito. Ang sulat kamay ay pamilyar. Hiraya, basa niya sa sulat. Sumulat ako, hindi para humingi ng tawad, dahil alam kong wala akong karapatan. Sumulat ako para magpasalamat. Pinalaya mo ako. Pinalaya mo ang buong pamilya mula sa isang sumpang kami rin ang gumawa. Dito sa kumbento, natagpuan ko ang kapayapaang matagal nang ipinagkait sa akin ng aming kayamanan. Naway mahanap mo rin ang sayo. Gunita. Itinupi ni Hiraya ang sulat. Matagal na niyang natagpuan ang kapayapaan na yon. Nang sumunod na umaga, bago pa man sumikat ang araw, ginising ni Lunsay sina Hiraya at Bituin. May sorpresa ako sa inyo. Nagmaneho sila patungo sa dalampasigan. Sa dalampasigan kung saan dati naglalakad si Hiraya ng mag-isa, bit-bit ang bigat ng mundo. Ngayon, kasama na niya ang 2 taong bumubuo sa kanyang mundo. Umupo silang 3 sa buhanginan, magkakasama. Si Bituin ay masayang naglalaro sa pagitan nilang 2. Habang dahan-dahang lumilitaw ang araw mula sa abot-tanaw, ang kalangitan ay nagkulay kahel, rosas at ginto. Isang bagong araw, isang bagong simula. Isinandal ni Hiraya ang kanyang ulo sa balikat ni Lunsay. Hinawakan ni Lunsay ang kanyang kamay. Walang salitang namutawi sa kanila, hindi na kailangan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng lahat ng bagay na mahalaga. Tumingin si Hiraya sa bukang liwayway. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Ang kanyang paglalakbay ay hindi naging madali. Puno ito ng sakit, luha, at pagtataksil. Ngunit sa huli, natagpuan niya ang kanyang sarili, natagpuan niya ang kanyang lakas, at natagpuan niya ang tunay na kahulugan ng yaman. Hindi ito nakikita sa mga bank account o sa mga titulo, kundi sa kapayapaan ng puso, sa pagmamahal ng pamilya, at sa pag-asang dala ng bawat bagong umaga. Ang kanyang pangalan ay Hiraya, ang bunga ng pag-asa at pangarap, at sa wakas, namumuhay na siya ayon sa tunay na kahulugan nito. At dito po nagtatapos ang kwento ni Hiraya Alcantara. Isang kwentong nagpapaalala sa atin na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa dami ng pera o sa taas ng posisyon, kundi sa tibay ng kalooban at sa dangal na hinding-hindi kayang bilhin o nakawin ni numan. Ipinakita sa atin ni Hiraya na kahit gaano kadilim ang gabi, laging may pag-asang dala ang bukang liwayway. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating kwento. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon mula sa paglalakbay ni Hiraya. Ano pong masasabi ninyo sa kanyang kwento? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba at asahan ninyong babasahin namin ang lahat ng yan. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like,
i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.